Our beloved Boss Mike Cervera. Tahasang sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na ang lalawigan ng Bulacan ang pinaka-notorious pagdating sa maanumalyang flood control project sa buong bansa. Sa kanyang privilege speech nitong Miyerkules, August 20, sinabi ng senador na may sindikatong kumokontrol sa mga maanumalyang proyekto sa 1st Engineering District ng Bulacan. Pinangalanan ni Lacson sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na binansagan niyang well-versed pagdating sa pag-set up. Sa Bulacan 1st Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez na pag-alaman po natin na talamak ang ganitong kalakaran, ang pahayag ni Lacson. Bakit? Sapagkat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ng pagmamahal sa pera. Dagdag pa niya, dahil malaki ang kickback sa mga proyekto ni Lacson na gawa umano ng isa sa mga engineers na ito ang magpatalo ng daang milyong piso sa kasino. Napabalita pa nga kamakailan lamang na ang isa sa kanila ay nakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Maynila, sabi ni Lacson. Sinasabing engineering office sa ilalim ng pamumuno ng dalawa na banggit na opisyal para sa taong 2024 mayroong 28 projects na pare-parehong 72 million pesos ang pinondo. Ang probinsya ng Bulacan ay maituturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya base sa aming findings, sambit ni Lacson. Aniya sa 1st Engineering Office ng Bulacan na mamayani ang sindikato ng mga substandards at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-i-implement ng projects o kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang ghost projects, ang paliwanag ni Lacson. Kabilang aniya sa mga kinukonsyabang contractor ng 1st District ay ang Darcy and Ana Builders at Wawaw Builders. Ang Darcy and Ana Builders ang nakasungkit umano ng pare-parehong 77.19 million riverbank protection project sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Nang i-verify ito ng mga staff ni Lacson, hindi makita ang sinasabing riverbank protection project ng Darcy and Ana Builders. Peke rin umano ang business address ng Darcy and Ana Builders sa Cardona, Rizal. Binisita rin umano ng kanilang team ang lokasyon ng proyekto ng Wawaw na pinondohan ng 77.19 million sa 2023 General Appropriations Act pero ang nakita nilang proyekto ay noong 2017 pa natapos. Ang ibig sabihin ay pinondohan pa rin kahit tapos na ang proyekto. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba at San Nicolas sa 1st Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.19 million. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects, di ni Lacson. Ang dapat sa mga ito ay pinamumuktok sa pagbabaon ng mga sheet piles. Litanya pa niya. Ang Wawaw Builders ay isa sa mga tinutukoy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kabilang sa top 15 contractors sa bansa na kumupo ng 100 billion pesos flood control projects mula 2022 hanggang 2024. Sa kanan po ni Boss Mike Cervera, ako po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.